Hello everyone! Welcome to my channel. So today, isi-share ko sa inyo kung ano ang naging epekto ng COVID-19 sa buhay ko. But before anything else, gusto kong magpasalamat sa lahat na nag-subscribe at sa mga hindi pa nag-subscribe. Please subscribe to my channel and hit the notification bell para ma-notify kayo sa mga videos ko. So ngayon, pag-uusapan na natin kung ano ang naging epekto ng COVID-19 sa buhay ko. So ang una, ano ang magandang epekto? Pangalawa, ano ang hindi magandang epekto? At pangatlo, ano ang dapat gawin? So today, it's March 14, 2021. So, ang magandang epekto sa COVID-19 sa akin ay ang una, dahil itong araw na to ay isang buwan na ng channel ko. Kaya, isa sa magandang epekto na idulot sa akin ng COVID-19 ay nagkaroon ako ng channel at natuto akong mag-vlog. Dahil kung napanood nyo sa pangalawa kong vlog na kung paano mag-vlog kung ikaw ay mahiyain, ay ako ay napakamahiyain at hindi ako nagbi-video sa sarili ko dahil sarili ko natatakot ako at ayaw ko nga marinig yung boses ko. But ngayon, gustong-gusto ko na marinig ang boses ko. Kaya, isa sa magandang epekto na inidulot ang COVID-19 sa buhay ko ay naging vlogger ako. At today is the first month of my channel and gusto kong pasalamatan sa ang lahat ng nag-subscribe sa channel ko. Maraming salamat sa inyo. Taos puso ako nagpapasalamat dahil hindi pala talaga madali ang maging vlogger. Sa mga napapanood ko ng mga vlogger na sinasabi nila, kailangan dedication at kailangan ready kang mapuyat. Sa isang buwan ko na pagbablog, naranasan ko na yon at nag-e-enjoy naman ako dahil nadidevelop ang pagkatao ko sa pagbablog. Tulad ngayon, natuto akong magsalita sa camera na hindi nahihiya. So, isang malaking bahagi ng buhay ko na nakakatulong sa akin ang pagiging vlogger dahil natuto akong magsalita sa inyong lahat ngayon. Kaya, yun ang naging magandang epekto sa akin ng COVID-19. And pangalawa, hindi nagagandang epekto sa akin ang COVID-19. Last year, kasagsagan ng lockdown. Nung una, napaka-stress ko dahil hindi ako nakakatulog. Marami akong iniisip na kung ano ang dapat gawin dahil nakakulong lang ako dahil bawal lumabas at kung lumabas, natatakot ako sa mga tao na lumalapit sa akin at kung lalabas ako, pag-uwi ko ng bahay, sobra akong takot. Dami kong iniisip na baka kung ano nangyari, kung sino kaya yung tao na kasalmuha ko. Marami akong iniisip, kaya stress na stress ako. But I'm still so thankful dahil nagkakaroon ako ng mga bagay na hindi ko alam, na na-discover ko sa sarili ko. Ang una kong ginawa na makakatulong para maibsan ang pagiging stress mo, ang una nakatulong sa akin ay ang meditation. Kaya kung kayo ay na-stress, isang malaking bagay na mag-meditate kayo, makakatulong yon para maibsan ang iyong stress. Kaya yon ang isa sa mga hindi maganda na nakatulong sa akin sa COVID-19. At marami pang iba pero hindi ko nasasabihin, kundi yun lang muna. At ngayon ay March 14, umagang-umaga, nagising ako dahil gusto kong mag-vlog at magpasalamat sana. Gusto ko i-celebrate ang first month ng channel ko. But nakakita ako ng new
napanood ko sa news na sobrang taas pala ang mga cases ng COVID-19 kahapon. Kaya nakakalungkot dahil binabalita na yung ibang bahagi ay magla-lockdown. Sobrang lungkot dahil marami na sana ako napaplano dahil iniisip ko back to normal na, pero hindi pala. Nakakalungkot talaga, but kailangan maging positive tayo palagi kahit sa lahat ng mga naranasan natin ngayon na hindi maganda dahil sa virus na to. Kailangan marunong pa rin tayo magtanaw ng positibo sa buhay natin. Katulad sa akin, maraming nangyari na hindi maganda, pero I'm still positive. Iniisip ko kung ano magandang dinudulot. Hindi ko na iniisip kung ano hindi magandang idinudulot, kundi naging positibo ako para magkaroon tayo ng lakas na labanan ang virus. Kasi kailangan strong tayo, strong ang resistensya natin, strong tayo palagi para malabanan natin ang lahat ng ating kalaban. Stress, sakit, kung ano-anong pa man yan. Kaya sa mga nakaramdam ng mga stress, takot, kung ano man dyan, hindi kayo nag-iisa at sana malampasan natin itong pandemya na to dahil I think sobra na, and I know at ako gustong-gusto ko na bumalik sa normal. Kahit pa natuto ako mag-vlog, natuto ako dahil naghahanap ako ng paraan na hindi malulong sa stress yung sarili ko. Kung makikita nyo, ganun ako sa picture na yan, na sobrang stress talaga na hindi ko alam kung anong gagawin ko. Kaya I hope hindi masyadong mahaba itong video na to na isi-share ko na maganda. But still, gusto kong ibahagi sa inyo na sa lahat ng mga negative na nangyayari sa atin, meron pa rin positive na kailangan tingnan natin kung anong magandang idudulot o kung anong magandang nating gawin sa ating sarili para tayo ay makabangon. Kung tayo ay nadapa, bumangon tayo, isipin natin may bukas pa at merong maraming paraan para mabuhay at magkaroon ng ibang bagay na dapat nating pagkaabalahan kahit nasa bahay lang tayo. Katulad sa akin na mag-vlog, kung kayo ay nasa bahay at nababagot, pwede din kayo mag-vlog. I know kaya nyo, nakakaya ko nga kahit mayain ako, diba? Kung nakikita nyo na ako ngayon, na sinabi ko na takot ako sa camera na makikita yung sarili ko na nagsasalita. But ngayon, diba? Natuto na ako makipag-usap sa inyo sa camera. And I hope na-inspire ko kayo kahit hindi man ganun ka-inspirational itong video na ito. Pero I try my best na pakapagbigay sa inyo ng informative, motivational, at inspirational na mga video. At gustong-gusto ko na rin magkaroon ng video na nagtuturo ng saya para magkaroon din tayo ng energy. Hindi lang puro salita, kundi meron din tayong konting galaw-galaw. So, sana makapag-shoot ako sa labas at makapagbigay ako sa inyo ng pawis-pawis konti. Indak-indak naman para pantanggal sa mga toxic sa katawan. So, that's all for today. And again, thank you so much sa lahat. And gusto kong i-celebrate